beloved Boss Mike Cervera. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa amandako ng mundo. Naroon kayo, syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Jake? Oh. Ay, magandang buhay po sa ating lahat. Ayan. At magandang hapon, bagamat dadalawa tayo ngayon dahil Bawal yata ngayon ng mga pangit. Sabi namin mga kababayan, aasarin namin yung mga kasama namin. Dahil nga etong grabe, itong baha, ano? Oo. Naipit po yung ating mga kasama diyan po sa biglaang pag-ulan ngayong hapon. At ngayon naiipit sila ng traffic dahil diyan sa grabe, malalim na baha. Nako, flood control na naman. Diba? Habang mga kababayan natin nagdurusa sa dulot ng pagbaha dahil lang ang alam ng marami nating kababayan at tayo na rin dapat nasolusyonan na sa pamamagitan ng flood control. Wala Tsaka partner, isipin mo, tinatalakay lang natin yung flood control. Ngayon, nararanasan na nila. Ayun na nga. yung mga kasama natin. Kaya nga. Mismo nakakaranas, ano? Ay, nako. Yan na nga ang yan na nga ngayon ang talagang napakalaking issue ngayon, no? Partner, ano bang natin? Ano bang agenda natin ngayon? Yan na nga. Pag-usapan na lang natin habang wala sila. Etong nangyayari ngayon sa flood control, sa ginagawang investigasyon, sa mga dapat managot, at sa mga dapat usigin ng mga Pilipino, di ba? Tama. Hindi lang ng gobyerno. Dapat tayong mga Pilipino umuusig dito sa mga sa totoo lang, ayokong magsalita ng dahil bawal, pero sa Tama. isip ko talaga ibang klase na, di ba? Pero partner, 'di ba, habang yung mga kababayan Pilipino natin ngayon nakakaranas ng pagbaha, balita ko mayroon daw mga nagpi-flex diyan ng ng mga yaman. Intindi nga no? Yung, habang ang mga kababayan natin nahihirapan, sila naman nagpapakasasa. Yung kanilang pamilya, ibig ko sabihin, yung kanilang pamilya nagpapakasasa sa mga nakulimbat di umano sa mga proyekto na tulad ng flood control. Especially. Kasi biruin mo partner, ikaw ba, kaya mo bang kumain sa isang restaurant at gagastos ka ng nasa 700,000 mahigit? Mukhang yata yung fake news daw Ang niyabang lang daw yata yun, Kasi kung ilan ba kayo? 2, 3? O kung 700,000, baka pera ng yun? Pera ng Vietnam, Partner, parang lumalabas nun, fake news yung pamangkin nung isang kongresista ba, partner? Minsan kasi, ganito yan Minsan, dahil sa nilalamon na sila ng social media, akala nila yung parang style ng Norman Mangusi na idol mo dati. Di ba? Labis-labis kung mag-flex, Tama. Yung bang sinusobrahan. Yung isa nagiging 1,000. Yung dalawa nagiging 2,000,000. Tama. Parang ganun lang yan. Pero, totoo naman na talaga naman nakikita natin na marangya talaga yung pamumuhay pasyal dito, pasyal doon. Tsaka partner, 'di ba, kung matatandaan mo nung mga panahong 2024, kainitan ng bagyong Karina noon, nung mga panahon na 'yon. 'Di ba may nabalita na mayroong bumili ng private plane? Yun na nga. Tapos biglang makikita ng sambayanang Pilipino na mayroong nagpi-flex. Ayun na nga 'di ba? Sana naman kasi sa bagay ngayon tinigil na yata kasi pinrivate na ba o tinanggal na nila, nag-deactivate na ba sila sa mga social media nila? Balita ko, nag-deactivate ng account nung napansin ng sambayanang Pilipino. Tsaka buhat nung lumabas yung panawagan ni Pangulong Marcos na lifestyle checking, biglang nag-deactivate yung mga nagyayabang ng yaman. Ang sarap daw kasi. Pero alam mo, partner, kung ako mas masaya pa rin yung mabuhay ng normal lang, nabibili mo at nakakain mo yung gusto mo. Nakakapunta ka sa lugar kung saan mo lang gustong pumunta. Tama. May bahay ka na maayos, natitirhan. May sasakyan ka ng tulad ng sasakyan mo.
Uy, baka maniwala sila. Di ba? Oh, hindi naman Rolls Royce yung sasakyan mo no. Tsaka yung sasakyan ko, baka may sa mga kababae Pilipino natin hulugan po yun, hindi po yung cash. Oo, kami hindi namin kayang bumili ng ng cash eh. Puro hulugan ho kami. At saka bibili tayo ng sasakyan hindi dahil sa payong, kung hindi dahil kailangan natin. Ayun na nga. Biro, di mo biroy mo, bibili ka ng sasakyan dahil lang sa payong. Tapos ang halaga milyon-milyon? Milyon-milyon? Lang yan no? Ngayon, balita ko nakikipagkaibigan na yung BOC at saka BIR kasi gusto nang imbestigahan eh. At dapat lang naman na imbestigahan kung tama ba yung buwis na binayaran o dahil kasi syempre dahil sila ay makapangyarihan at kilala na bilang isa sa sikat na contractor sa Pilipinas, marami ng koneksyon yan. Tama. Minsan nandyan yung yung tropa. Padri-padrino system. Padri-padrino. Ikaw na bahala, pasok mo to bawas na lang ng tax di ba? Baka matadaan sa magandang usapan. Nangyayari yan. O tulad niyan, yung tax din sa sa BIR. O nangyayari din yan. Tama. Oo. Pwedeng pababain yung tax. Oo, ginagawa ng mga ganyan yan. Syempre sa dami nga naman ng minsan kasi alam mo, eto kapag lumalaki yung negosyo, minsan kasi nangihinayang sila sa ibabayad nilang tax eh. Tama. Hindi nila naisip na nakawin din naman nila yun eh. Diyan pa nga lang sa point na yan, Kawawa ang sambayan ng Pilipino. Kawawa ang taong bayan. Diba? Kasi unang-una, laki ng binabayaran tax. Especially, tayo mga vlogger, ramdam natin yan. Oo. Tapos mababalitaan natin, ginaganon lang yung tax na binabayad natin. Yung sa akin 24% yung yung laki, no? tinatanggal na tax sa aking AdSense Wag na natin pag-usapan yung iba. Pero nandiyan na yung ating mga kasama sa labas. Mamaya na sila. Mga gwapo lang muna. Yung nasa loob. Pero talakayin nga natin etong si Senator Marcoleta. Ay, grabe yun. Nagmamaktol Nasa pawan kasi. Di naman siguro. Medyo siguro nagdadamdam. Baka akala niya siya lang dapat yung lumitaw sa Tsaka magsalita. tsaka yung spotlight gusto niya nasa kanya lang. Lalo na nung ikinlame niya partner na siya daw ang kinausap ng presidente bago daw mag-imbestiga doon sa Blue Ribbon Committee. Nakalimutan niya yata na puro mga senador din na halal ng bayan yung kasama niya. Tama! Na kailangan din ng spotlight ng mga yan. At saka partner, masyado namang bitter yung sabihin mo na pa-epal o may epal yung kasama mong senator na nagmamalasakit lang naman. At saka dinamay pati yung asawa. Sabi kay kay Keiko Ate Shawi, baka naman pwede mong sabihan yung asawa mo. Teka muna. Ito naman si Senator, mawalang galang na po kayo nga binanggit ni Vice Ganda. Tama. Ano ba sabi? Pagka matutuwa ba kayo Pag pinagmasdan siya o pag tinignan siya. Pag tinignan yung mukha ni Senator Marcoleta, di po ba galit na galit kayo? Tama. Bakit ngayon pati yung asawa dinadamay Di ba? Alam mo partner yan kaysa yung kasabihan huwag mong gawin sa iba kung ayaw mong gawin sa'yo. Di ba? Kasi biruin mo galit na galit siya kay Vice Ganda nung sinabihan siya nung naisama siya sa biro. Tapos ang pinakamasaklap dito, nung nagbiro lang naman si Vice Ganda, sabi niya hindi niya papatusin pero pinatulan niya. Di ba? Tapos ngayon nangaalipusta siya ng kasamahan niya. Iyan na nga. Para sa akin kasi, parang hindi naman pwede na nag-effort si Ping Lacson. Si Ping Lacson binanatan din Di ba? Nag-effort si Ping Lacson bukod pa kay Kiko, Nag-effort si Ping Lacson sa pagre-research, punta, pag-imbestiga, etc. Gusto yata ni Senator Marcolete Salohin niya lahat ng credit. Kailangan ibigay sa kanya yung pagod ng mga kapwa senador
Tapos siya magbubulgar. Yun, para nga naman ang kredito Kanya. Gwapong-gwapo yung idol ko. Sa totoo lang, idol ko talaga yan si Marcoleta. Sa totoo lang idol ko talaga yan. Ngayon partner, ang nangyari kasi, Ah. di ba si Senator Ping yung tinatawag niya na paepal? Ayun na nga. Kasi eto kahit masama yung pakiramdam ni Senator Ping, Baka naman hindi. inilabas niya yung Baka mga naman ebidensya. hindi. Baka naman hindi. Kasi meron pang binanggit na isa. Ah. Yung yung isang tulad ko rin na kahit gabi naka-shades. Oo, Okay. si Ben Tulfo. Oo, binanatan nasabi yung isang ano ba yun? Newscaster ba na kahit gabi Nakasalamin? Nakasalamin. Mawalang galang mawalang galang po Senator Marcoleta. Kasi kami hong mga nagsasalamin, baka may problema sa mata tulad ko, si Ben Tulfo. Tama. Kasi ako, tulad niya, napakaraming ilaw dito. Madali akong masilaw na naluluha yung mata ko pagka sobrang exposed sa ilaw. Tama. Yan. Tsaka para sa kaalaman po ng mga kababayang Pilipino natin, kaya yung ibang mga journalist, yung ibang mga broadcaster, nagsasalamin sila kasi minsan may mga ring light na nakatutok sa kanila. Yun na nga. May mga ilaw na nakatutok sa kanila and then nasisilaw yung mata nila. Kaya minsan nagsasalamin sila kahit gabi. Eto salamin ko yung dilim neto, pagka sinuot mo talagang natatakpan yung ilaw Kasi may mga polarized na salamin talaga Yan. na pangpigil sa ilaw. Yun. Yung mga anti-radiation. Yun siguro yung sinabihan, yung tanong mo na epal daw. Epal daw, epal. May epal daw. Parang kulang na lang sabihin ni Senator Marcoleta parang kulang na lang sabihin talunan ka naman Saka partner, ba't pansin ko sa kanilang mag-ama, both yung nasa Congress at saka yung nasa Senate, bakit sobrang palapatol nila? Di ba public servant sila? Pag public servant sila, o politiko sila, welcome sila tumanggap ng kritisismo. Yun na nga. Pero sabi ko kasi, ganito, kaysa nagbabangayan tayo, kaysa kayo ay nagpapatutsadahan, nagpaparinigan kayo dyan sa Senado, bakit di kayo, ikaw manawagan mismo, Idol Marcoleta. Idol ko yan. Idol Marcoleta, baka pwede kaysa manawagan ka ng pagkakatiyak na pagkakawatak-watak, manawagan ka na ng pagkakaisa. Tama. Baka pwede natin pag-usapan. Total naman, committee ko to. Di tulungan nyo ako. At magsalita kayo. Bigyan mo sila ng oras para sa kanila, para masabi nila yung gusto nila. Tama. Diba? Ganun lang kasimple. Pag-uusap lang yan ang problema kasi saglip na matuwa siya kasi may mga kasamahan siyang senator na nag-iimbestiga. Nagsisiwalat. Parang nagagalit siya pag nasasapawan siya. Parang naghahamon pa. Subukan mo! Di ba? Kay Kiko, Kaya, subukan mo lang. Kasi kung tutusin naman, partner, dapat meron nga namang independent body na nag-iimbestiga talaga sa flood control. Correct naman. Meron talaga dapat. Kasi mahirap naman kung sila-sila lang, pero sila-sila lang din yung inaakusahan. Ayun nga. Balikan natin. Baka sabihin lagi na nakatutok na tayo kay Idol Idol ko yan Tama. Teka muna. Oo, balikan natin yung tanong mo yung ating naisingit kanina. Yung pamilya. Grabe yun. Diba? Di ko talaga ma-attempt kasi unang-una, yung mga kababayan Pilipino talaga natin, kawawa tuwing nagkakaroon ng pagbaha, dulot ng mga palpak na flood control project na yung iba ay multo pa nga, ghost project pa nga. Guni-guni. Tapos mababalitaan mo, merong magpe-flex ng plane. Oo. May nabili na palang unang plane, bumili ng bago kasi hindi komportable. Kita mo? Hindi lang yun. Magpe-flex pa ng mga napakagagarang bag na talaga namang hindi basta-basta nabibili ng mga ganong edad. Tama. Diba? Alam mo, ako nga, hindi ko maibili si misis niyan So, ang mahal kasi, ang mahal talaga. Pangarap ko. Para maipakita ko yung pagmamahal ko. Di ba? Maging eto ang ibig sabihin pagpapakita ko ng pagmamahal ko sa iyo. Hindi natin magawa Hermes mabili. bag. Ang halaga niyan umaabot ng 5 milyon hanggang 20 milyon. Nako. Grabe no. Isang linya na yun ng flood control. Oo. Pang-labor na yon. Pang-labor na. Ng mga utusan nila na kumukurot sa bawat kurakot na mga nakukuha nila. Tama. Di ba?
Tsaka ang masakit dito, pinagkatiwalaan sila ng pera ng taong bayan para sa mga proyekto. Yun na nga eh. Ito ang masakit dyan eh. Yung bang pinagmamalaki pa nila. Yung ginawa nilang kawalang yaan, sabihin na natin, abay pinagmamalaki pa. Yun ang pinakamasakit. Diba? Yung lantarang ipinamumuka sa taong bayan kung gaano kahirap yung mga pobre na katulad natin. Ayun. Pero yung pinanggalingan, galing sa taxpayer money. Ayun na nga. Mga kababayan natin. Sabi ko nga nung isang araw, nag-post ako, abay mga kababayan, gumising ng maaga, magtrabaho, bawal lang magtamad-tamad dahil kailangan pang bumili ng anak ni congressman ng bagong bag na ipeplex sa social media. Magbe-break tayo. Oo. Break na muna tayo mga kababayan at babalik po kami kasama na ho yung ating mga kasama. Nandiyan na si Coach Jared tsaka si Sangkay tsaka si Takero. Okay. Our beloved Boss Mike. Boss Mike.